Meron po tayong isang malaking announcement ngayon mula po sa bansang Japan na gumulat sa crypto community matapos po ang opisyal na pahayag ng SBI Holdings tungkol sa kanilang $200 million investment sa Evernorth. Isa po itong bagong kumpanya na layuning bumuo ng pinakamalaking public XRP treasury sa buong mundo. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang institutional adoption ni XRP at magbukas ng mas maraming oportunidad sa DeFi ecosystem ng Ripple. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay gaano po ba kalaki ang investment na ipapasok ng SBI Holdings? At ayan, ang sabi po rito ay according to SBI Holdings formal announcement. Yan, highlight lamang po natin. Ayan, saglit lang po. Highlight lang natin ng kulay red. Ayan, according to SBI's Holdings formal announcement, the Japanese financial group will participate in a PIPE financing for Evernorth and commit $200 million in cash toward a transaction that is expected to raise in excess of $1 billion. Ayan mga ka-crypto, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Kaya paliwanag po natin. Ayon daw po sa opisyal na pahayag ng SBI Holdings, sila ay mag-i-invest ng $200 million sa PIPE financing ng Evernorth. Inaasahan na ang kabuuang pondo mula sa transaksyong ito ay lalampas po sa $1 billion na malaking hakbang para mapabilis ang kanilang plano. Ang ganitong kalaking kapital ay nagpapakita ng seryosang tiwala ng SBI sa potensyal na XRP bilang backbone ng modernong financial system. Kaya sa market impact, ang ganito pong laki ng investment ay maaaring mag-trigger ng institutional FOMO dahil ang mga malalaking kumpanya ay karaniwang sumusunod sa galaw ng mga financial giants tulad ng SBI. Sunod na tanong ay ano naman ang gustong buuin ng Evernorth gamit ang pondong ito? Ayan, ang sabi naman po rito, highlight lamang po natin ng saglit. At ayan, ang sabi po rito SBI's notice describes Evernoth's stated purpose as building one of the world's largest public XRP treasuries, using proceeds primarily to purchase XRP on the open market while also deploying institutional lending and decentralized finance or DeFi activities under independent audit and governance. Paliwanag po natin kung ano po ang ibig sabihin niyan. Layunin daw po ng Evernorth na bumuo ng isa sa pinakamalaking public XRP treasuries sa buong mundo. Gagamitin po nila ang pondo hindi lamang sa pagbili ng XRP kundi pati sa pagpapalago ng institutional lending at saka DeFi operations na may malinaw na audit at saka governance structure. Ibig pong sabihin ay hindi lang basta hawak ng XRP ang plano, kundi gagamitin po ito sa mga aktibong project na magpapalawak ng paggamit ng XRPL sa global market. Kaya sa market impact, ang pag-ikot po ng XRP sa ganitong aktibong paggamit ay magbabawas ng idle supply, kung saan ay posibleng magpataas sa presyo lalo kung lumaki ang demand mula sa mga financial institutions. Sunod na tanong ay paano naman po naiiba ang modelo ng Evernorth? Ayan, ang sabi naman po rito, highlight lamang po natin saglit. Ayan, sabi po rito ay public reporting from Evernorth and coverage by multiple outlets indicate the vehicle will be an active, institutionally managed treasury rather than a passive fund. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang Evernorth daw ay hindi tulad ng karaniwang passive investment fund. Isa po itong actively managed treasury kung saan ang mga desisyon ay ginagawa ng mga eksperto sa institutional finance. Sa madaling salita, ang Evernorth ay direktang makikilahok or makikijoin sa market kung saan ay bibili
magpapautang at magpapalago ng liquidity sa XRPL ecosystem. Ang ganito pong modelo ay mas agresibo at may mas malaking potensyal na magpapabilis sa adoption ni XRP. Kaya sa market impact, dahil aktibo po ang modelo, asahan po natin ang mas mabilis na galaw sa presyo ng XRP at mas mataas na volatility na maaari pong gamitin ng mga traders para sa short-term gains. Ano naman po ang layunin ng Evernorth sa XRPL ecosystem? Yan, ang sabi naman po rito, highlight po natin yan para mas madali po nating nababasa. Sabi rito ay Evernorth's stated objectives include open market accumulation of XRP, participation in XRPL validator operations, liquidity provision, and yield generation through institutional lending and DeFi strategies. Ayan, paliwanag po natin kung ano ang ibig sabihin niyan. Sabi po rito ay kasama daw po sa mga layunin ng Evernorth ang pagbili ng XRP sa open market, pagsali bilang validator sa XRPL network, at pagbibigay ng liquidity sa iba't ibang financial protocols. Bukod pa rito, plano po nilang kumita sa DeFi strategies at saka institutional lending na parehong magpapalakas sa XRPL ecosystem. Ang ganito pong kombinasyon ay magpapakita na si XRP ay hindi lamang po digital asset kundi isang sentrong technology ng bagong uri ng finance. Kaya sa market impact, ang pagtaas po ng liquidity at validator participation ay magpapalakas ng network activity na XRP kung saan ay posibleng magpataas ng confidence ng mga long-term investors. Sino-sino naman po ang mga kasali sa project na ito? Ayan, ang sabi po rito ay, ayan, highlight po natin ulit para mas madali po nating nababasa. Sabi rito ay several news organizations describe the planned SPAC, yan, or SPAC merger and funding round that underpins the initiative and noted participation from established crypto firms and investors alongside SBI. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon daw po sa mga balita, may mga kilalang crypto companies at saka institutional investors na sasali rin sa SPAC merger at saka funding round ng Evernorth. Ito po ay nagpapakita na hindi lamang po ang SBI ang nakakita ng potensyal sa project na ito, kundi pati iba pang malalaking players sa crypto industry. Kapag ganitong antas ng mga kumpanya ang nagkakaisa, karaniwan itong nagbubunsod ng matinding kumpiyansa sa market. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng maraming heavyweight investors ay nagdaragdag ng kredibilidad sa project at pwede pong magpataas ng presyo ng XRP dahil sa mas malaking trust ng publiko. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito? Ayan, ito naman ang sabi po rito. Highlight na rin po natin. At ang sabi po rito ay crypto enthusiast ex-finance bull weighed in on the development, emphasizing that the moves being made by major financial institutions such as SBI Holdings reflect a strategic focus on utility rather than market sentiment. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon daw po sa crypto analyst na si ex-finance bull, ang ginagawa ng mga kumpanya gaya po ng SBI ay hindi lang dahil sa hype kundi dahil sa utility ni XRP. Hindi po nila tinitignan si XRP bilang simpleng speculative token kundi bilang core technology na may papel sa hinaharap ng cross-border payments. Ibig sabihin sa XRP po ay nagiging pundasyon ng bagong financial infrastructure, hindi lang basta asset. Kaya sa market impact, ang ganito pong pananaw mula sa analyst ay bumubuo ng long-term confidence. Kaya mas marami pong investors ang posibleng bumili ng XRP para sa matagalang hawak. Yan, pang matagalang hawak or long-term. Paano naman po konektado ang DeFi at saka stablecoin RLUSD sa planong ito? Ayan. At ang sabi po rito ay highlight po natin para mas madali po nating nababasa. Yan, sabi rito ay independent reporting and industry summaries have emphasized that a material portion of Evernorth's approach is to accelerate DeFi activity on the XRP ledger, including integration of RLUSD, a US dollar-backed stablecoin associated with Ripple to facilitate on-ramps into decentralized
financial products. Ayan, paliwanag po natin kung anong ibig sabihin yan. Kasama daw po sa plano ng Evernorth ang integration ng RLUSD na isang US dollar-backed stablecoin mula sa Ripple. Gagamitin ito bilang gateway para sa mga DeFi products sa XRPL. Ang RLUSD ay magpapadali sa pagpasok ng institutional investors sa decentralized finance ng may mas mababang risk. Sa ganitong paraan, mas magiging accessible po ang DeFi ecosystem kay XRP at lalawak ang kanyang paggamit sa real-world finance. Kaya sa market impact, ang integration po ng RLUSD ay pwedeng magbigay ng bagong liquidity channels at saka dagdag utility para kay XRP, kung saan ay karaniwang nagdudulot ng price appreciation. Ngayon ay ano naman ang mga dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan? Yan, ang sabi naman po rito ay ito. Highlight po natin. Yan, key items for market participants and observers include the timing and scale of open market XRP purchases, disclosures surrounding custody and governance, and the results of independent audits that Evernorth says it will be commissioned. Yan, paliwanag natin yan. Sa mga darating daw na buwan, dapat po nating bantayan kung kailan at gaano kalaki ang planong open market purchases ng Evernorth. Malaga rin ang transparency sa custody at saka governance, pati na rin ang resulta ng mga independent audits na kanilang ipinangako. Kapag nagtagumpay po silang patunayan ang credibility at saka performance ng Treasury, siguradong tataas po ang tiwala ng market sa XRP ecosystem. Kaya pagdating po sa market impact, ang matagumpay na audit at pagbili ng XRP sa malaking volume ay pwede pong magbigay ng malakas na bullish push sa market ngayong taong 2025 hanggang 2026 or next year. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at saka investors ay dapat makakita tayo ng pag-asa sa hakbang na ito ng SBI at saka Evernorth. Hindi lang ito simpleng balita ng investment, kundi malinaw na indikasyon na si XRP ay patuloy na tinatanggap bilang sentrong bahagi ng bagong financial infrastructure. Kapag pinagsama po ang transparency, DeFi integration at saka global institutional trust, posibleng ito na ang simula ng mas matatag na yugto para kay XRP sa market. Kaya sa tingin ko, ito po ay isang game changer, hindi lang para kay XRP kundi para sa buong crypto ecosystem. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.